lo and behold. So, yung lo and behold is parang surprise. Pagkagulat. No? Lo and behold, bigla na lang siyang nangyari. So, lagay natin sa business context, is an idiomatic expression. Pero, lagay na lang natin sa business context na biglang nangyari, na hindi mo inaasahan. And then, ang kapatid nito, yung I told you so. No? Kasi minsan, may mga matataas ang katungkulan na hindi nakikinig o hindi nakikinig sa mga advices. So, ang sasabihin na lang nila is, I told you so, and then, lo and behold, may sa buhay, ganyan din eh. Kahit na anong edad mo. Because they believe in something that is being proven by the sunk cost policy. Naniniwala ka pa rin sa mga bagay na kahit mali na, pinagpapatuloy mo pa rin. So, pag na-realize mo ng mali yun, lo and behold, and then, sasabihin na lang nung iba, I told you so. Yung sinasabi ko na nga eh. Yan. Diba? Yung ganyan nga sa buhay eh. Pag may nirush tayong mga desisyon na biglaan, kagaya ng pagpapakasal ng maaga, diba? Hindi man lang in-enjoy yung buhay, nagpakasal. So, hindi naman porket, sige, pagka-graduate mo, kasal na kayo. Ibig sabihin, magsisimula ka pala magtrabaho, magpapakasal ka na agad. Hindi mo muna kumuha ng experience at maging financially ready, emotionally ready, and spiritually ready for parenthood, whether it's fatherhood or motherhood. Kasi lagi na tinitignan yung financial eh, di ba? Anyone can be ready financially, pero yung emotional and spiritual and mental readiness ng pagiging magulang dapat sinalang-alang din. Ay mahirap kasi sa mga lalaki, di ba? Lo and behold, masyado kayong kumpiyansa, and then sasabihin ng mga parent, I told you so. Di ba? So, yun lang po.